May mga taong hindi kailangang magsalita ng marami para maramdaman ng kanilang presensya. Hindi sila maingay, hindi sila nagpapakita ng kayabangan. Pero kapag pumasok sila sa isang silid, parang may kakaibang enerhiya na agad nararamdaman ng mga tao. Hindi ito dahil sa kanilang itsura, hindi rin dahil sa pera o status. Ito ay dahil sa silent power. Isang uri ng lakas na hindi kailangang ipakita pero kusang nararamdaman ng iba. Ang mga Stoic philosophers tulad ni Marcus Aurelius ay naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang sinasabi, kundi sa kung gaano niya kayang kontrolin ang sarili niyang isip at emosyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 senyales na mayroon kang silent power kahit hindi mo ito napapansin. At kapag naintindihan mo ang mga senyales na ito, mas mauunawaan mo kung bakit ang mga taong tahimik at kalmado ang kadalasang pinaka-nirerespeto sa isang silid. Sign 1. Hindi ka madaling maapektuhan. Ang unang senyales ng isang taong may silent power ay ang kakayahan niyang manatiling kalmado kahit may nagsasabing negatibo tungkol sa kanya. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, napakadaling maapektuhan ng opinyon ng ibang tao. Isang komento lang sa social media, isang biro mula sa kaibigan, o isang maliit na puna mula sa katrabaho, at maraming tao ang agad na nagagalit, nasasaktan, o napipilitang ipagtanggol ang sarili nila. Pero ang taong may silent power ay iba. Hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdaman. Hindi rin ibig sabihin na wala siyang pakialam. Ang ibig sabihin lang nito ay alam niya kung alin ang dapat niyang seryosohin at alin ang dapat niyang bitawan. Kapag may pumuna sa kanya, hindi siya agad nagre-react. Hindi siya agad sumasagot ng galit. Hindi rin niya ginagawang personal ang lahat ng sinasabi ng ibang tao. Sa halip, pinipili muna niyang intindihin ang sitwasyon bago magdesisyon kung paano siya tutugon. Ito ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano kakabilis lumaban. Mas nasusukat ito sa kung gaano kakahusay magpigil ng emosyon kapag kailangan. Sabi nga ng Stoic philosopher na si Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Sa madaling salita, hindi mo kontrolado kung ano ang sasabihin o gagawin ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon dito. At ang kakayahang yun ay isang napakalakas na anyo ng kapangyarihan. Kapag nakita ng mga tao na hindi ka madaling matalo sa emosyon, nagsisimula silang magbago ng tingin sa'yo. Dahil karamihan sa mga tao ay sanay sa mga taong madaling magalit. Sanay sila sa mga taong agad nagtatanggol sa sarili. Sanay sila sa mga taong kailangang manalo sa bawat argumento. Pero kapag nakatagpo sila ng isang taong kalmado kahit may provocation, may kakaibang epekto iyon. Parang may presensya kang hindi kailangang ipakita. Ang katahimikan mo ay nagiging isang mensaheng nagsasabing, "Hindi ko kailangang makipag-away para patunayan ang sarili ko." Ang mga taong may silent power ay alam na ang karamihan sa mga argumento ay walang tunay na halaga. Mas mahalaga sa kanila ang kapayapaan ng isip kaysa sa pansamantalang tagumpay sa argumento. At sa paglipas ng panahon, napapansin ito ng mga tao. Napapansin nila na hindi ka madaling ma-provoke, hindi ka madaling ma-distract. At sa isang mundo kung saan halos lahat ay mabilis mag-react, ang taong marunong magpigil ay nagiging kakaiba. Hindi siya kailangang magsalita ng malakas. Hindi siya kailangang magpakitang gilas. Ang kanyang katahimikan pa lang ay sapat na para ipakita na may lakas sa kanyang loob. At iyon ang unang senyales na mayroon kang silent power. Sign 2. Hindi ka naghahanap ng atensyon. Ang ikalawang senyales ng isang taong may silent power ay hindi siya naghahanap ng atensyon. Sa panahon ngayon, parang halos lahat ay gustong mapansin, gustong makita, gustong purihin,
Gustong patunayan sa mundo na sila ay mahalaga. Makikita ito sa social media, sa trabaho, at kahit sa simpleng usapan. May mga taong palaging kailangang ipakita kung gaano sila gagaling. Kailangang ipaalam kung ano ang naabot nila. Kailangang iparamdam sa iba na sila ay espesyal. Pero ang taong may silent power ay iba. Hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdaman. Hindi rin ibig sabihin na wala siyang pakialam. Ang ibig sabihin lang nito ay alam niya kung alin ang dapat niyang seryosohin at alin ang dapat niyang bitawan. Kapag may pumuna sa kanya, hindi siya agad nagre-react. Hindi siya agad sumasagot ng galit. Hindi rin niya ginagawang personal ang lahat ng sinasabi ng ibang tao. Sa halip, pinipili muna niyang intindihin ang sitwasyon bago magdesisyon kung paano siya tutugon. Ito ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano kakabilis lumaban. Mas nasusukat ito sa kung gaano kakahusay magpigil ng emosyon kapag kailangan. Sabi nga ng Stoic philosopher na si Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Sa madaling salita, hindi mo kontrolado kung ano ang sasabihin o gagawin ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon dito. At ang kakayahang iyon ay isang napakalakas na anyo ng kapangyarihan. Kapag nakita ng mga tao na hindi ka madaling matalo sa emosyon, nagsisimula silang magbago ng tingin sa'yo. Dahil karamihan sa mga tao ay sanay sa mga taong madaling magalit. Sanay sila sa mga taong agad nagtatanggol sa sarili. Sanay sila sa mga taong kailangang manalo sa bawat argumento. Pero kapag nakatagpo sila ng isang taong kalmado kahit may provocation, may kakaibang epekto iyon. Parang may presensya kang hindi kailangang ipakita. Ang katahimikan mo ay nagiging isang mensaheng magsasabing, "Hindi ko kailangang makipag-away para patunayan ang sarili ko." Ang mga taong may silent power ay alam na ang karamihan sa mga argumento ay walang tunay na halaga. Mas mahalaga sa kanila ang kapayapaan ng isip kaysa sa pansamantalang tagumpay sa argumento. At sa paglipas ng panahon, napapansin ito ng mga tao. Napapansin nila na hindi ka madaling ma-provoke, hindi ka madaling ma-distract. At sa isang mundo kung saan halos lahat ay mabilis mag-react, ang taong marunong magpigil ay nagiging kakaiba. Hindi siya kailangang magsalita ng malakas. Hindi siya kailangang magpakitang gilas. Ang kanyang katahimikan pa lang ay sapat na para ipakita na may lakas sa kanyang loob. At iyon ang unang senyales na mayroon kang silent power. Sign 2. Hindi ka naghahanap ng atensyon. Ang ikalawang senyales ng isang taong may silent power ay hindi siya naghahanap ng atensyon. Sa panahon ngayon, parang halos lahat ay gustong mapansin, gustong makita, gustong purihin, gustong patunayan sa mundo na sila ay mahalaga. Makikita ito sa social media, sa trabaho, at kahit sa simpleng usapan. May mga taong palaging kailangang ipakita kung gaano sila gagaling. Kailangang ipaalam kung ano ang naabot nila. Kailangang iparamdam sa iba na sila ay espesyal. Pero ang taong may silent power ay iba. Hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdaman. Hindi rin ibig sabihin na wala siyang pakialam. Ang ibig sabihin lang nito ay alam niya kung alin ang dapat niyang seryosohin at alin ang dapat niyang bitawan. Kapag may pumuna sa kanya, hindi siya agad nagre-react. Hindi siya agad sumasagot ng galit. Hindi rin niya ginagawang personal ang lahat ng sinasabi ng ibang tao. Sa halip, pinipili muna niyang intindihin ang sitwasyon bago magdesisyon kung paano siya tutugon. Ito ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano kakabilis lumaban. Mas nasusukat ito sa kung gaano kakahusay magpigil ng emosyon kapag kailangan. Sabi nga ng Stoic philosopher na si Marcus Aurelius, "You have power over your mind,
not outside events. Sa madaling salita, hindi mo kontrolado kung ano ang sasabihin o gagawin ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon dito. At ang kakayahang iyon ay isang napakalakas na anyo ng kapangyarihan. Kapag nakita ng mga tao na hindi ka madaling matalo sa emosyon, nagsisimula silang magbago ng tingin sa iyo. Dahil karamihan sa mga tao ay sanay sa mga taong madaling magalit. Sanay sila sa mga taong agad nagtatanggol sa sarili. Sanay sila sa mga taong kailangang manalo sa bawat argumento. Pero kapag nakatagpo sila ng isang taong kalmado kahit may provocation, may kakaibang epekto iyon. Parang may presensya kang hindi kailangang ipakita. Ang katahimikan mo ay nagiging isang mensaheng